Magsipagtayo ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Bago kayo umupo, meron akong inihandang sayaw na pinamagatang Kung Ikaw Ay Masaya. So ngayon, tayo ay sasayaw. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisikla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Okay, so pwede na kayong umupo at huwag kalimutang ihanay ang mga upuan at pulutin ang mga basura. Ngayon, ako ay magtatala kung sinong nasa klase at lumiban sa klase. So, meron bang lumiban sa klase ngayong araw? Wala? Okay, mahusay kasi kumpleto kayo ngayon. So, bago tayo magsimula, ay tatalakayin muna natin ang ating mga alituntunin dito sa ating klase. So, una, huwag maingay. Pangalawa, makinig sa guro. Pangatlo, manatili lamang sa upuan. Naaalala niyo pa ba ang ating aralin noong unang pagkikita? Okay, magaling! So ngayon, bago naman tayo tumungo sa ating tatalakayin ngayong araw, ay balikan muna natin ang ating isinayaw kanina. So mga bata, ano nga ulit ang sinasayaw natin kanina? Tayo ay tumatawa, tayo ay pumapalakpak, at tayo ay pumapadyak. So sa tingin ninyo, nagsasabi ba yun ng kilos? Okay, ang tumatawa, pumapalakpak, at pumapadyak ay nagsasaad ng kilos. So sa tingin ninyo, ano kaya ang aralin natin sa araw na ito? Okay, ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa pandiwa. Para mas maunawaan natin kung ano nga ba ang pandiwa, meron akong inihandang graphic organizer. Pakibasa naman kung ano ang nakasulat sa itaas. Okay. Pakibasa naman kung ano ang nakasulat sa gitna. Okay. Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw ng tao, bagay at hayop. Ang mga kilos na ating ginagawa ay tinatawag na pandiwa. So ngayon, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. At babasahin natin ang mga salitang kilos gamit ang pangusap. So una, kumakanta. Mayroong kumakanta sa karawan. Pangalawa, tumutugtog. Tumutugtog si kuya gamit ang kanyang gitara. At panghuli, sumulat. Kahapon ay sumulat ako ng liham. So ngayon, nakilala at natutuko niyo na ba ang salitang kilos gamit ang pangusap? Ngayon, ang pandiwa ay may tatlong aspekto. Una, perpektibo. Pangalawa, imperpektibo. Pangatlo, kontemplatibo. So una, perpektibo. Ang perpektibo ay isang aspekto ng pandiwa na nagsasaad ng kilos na natapos na o naganap na. Halimbawa, siya ay kumain ng tinapay kaninang umaga. So, tapos na siyang kumain ng tinapay. Halimbawa ulit, si Maria ay nag-aral kagabi. So, tapos nang nag-aral si Maria. So, yan ang ibig sabihin ng perpektibo. Mga kilos na natapos na o naganap na. So, dito naman tayo sa imperpektibo.
Ang imperpektibo ay isang aspekto ng pandiwa na nagsasaad ng kilos na kasalukuyang ginagawa pa o nagaganap. Halimbawa, si Pedro ay umiinom ng tubig. Si nanay ay nagluluto ng hapunan. So, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon. So, yan ang ibig sabihin ng imperpektibo. Mga kilos na ginagawa pa o nangyayari ngayon. So, dito naman tayo sa kontemplatibo. Ang kontemplatibo ay isang aspekto ng pandiwa na nagsasaad ng kilos na gagawin pa lang o magaganap pa lang. Halimbawa, si Angela ay kakain ng mangga bukas. Si Sisi ay iinom ng gatas mamaya. So, hindi kahapon, hindi ngayon, kundi mamaya pa. Gagawin pa lang, no? Hindi ginagawa, gagawin pa lang. So, yan ang ibig sabihin ng kontemplatibo. So, naintindihan nyo ba ang tatlong aspekto ng pandiwa? Okay, magaling kasi naintindihan ninyo. Okay, ngayon, meron akong basahin ng mga pangungusap at tukuyin ninyo kung asan dito ang pandiwa. Okay. Si Lito ay nag-aral kagabi. So, asan dito ang pandiwa? Okay, mahusay. Pangalawa, ang mga bata ay naglalakad papuntang paaralan. So, asan dito ang pandiwa? Okay, magaling. Pangatlo, kami ay magtatanim ng puno. Asan dito ang pandiwa? Okay, magaling, napakahusay. Ngayon, meron akong babasahin at tukuyin ninyo kung anong aspekto ito ng pandiwa. Kung ito ba ay perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Okay, una, si Ana ay kumanta sa entablado kanina. Anong aspekto ito? Okay, magaling, perfect. Pangalawa, ako ay nagbabasa ng aklat. Anong aspekto ito? Okay, napakahusay. Imperpektibo. Pangatlo, sila ay magsusulat ng liham mamaya. Anong aspekto ito? Okay, magaling. Kontemplatibo. Napakagaling. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. 1, 2, 3, 4. Bibigyan ko kayo ng mga larawan. Ang gagawin ninyo, bumuo kayo ng 3 pangungusap na gumagamit ng iba't ibang aspekto ng pandiwa. Ipasa sa harapan pag tapos na. So ngayon, tapos na ba? Okay, ipasa nyo na sa harapan. So ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo. Ang gagawin ninyo, punan ang patlang ng angkop ng pandiwa ayon sa hinihingi ng pangungusap. So, punan daw ninyo ang patlang ng pandiwa. So, ano nga ulit yung pandiwa? Mga kilos o galaw. Nagsasaad ng kilos o galaw. Okay. Una, si Lia ay patlang ng kanyang takdang aralin kagabi. So, ano kayang pandiwa ito? Okay, magaling. Pangalawa, ang mga bata ay patlang sa bakuran. So, ano kaya ito? Okay, napakahusay. Pangatlo, kami ay patlang ng prutas mamayang hapon. So, ano kaya ito? Okay, napakagaling, napakahusay. Ngayon, na alam na natin kung ano ang pandiwa at ang iba't ibang aspekto nito, pag-usapan naman natin kung paano ito nagagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Magbigay ng halimbawa ng isang pangungusap sa
perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo na naglalarawan ng iyong sariling karanasan sa tahanan o sa paaralan gamit ang tamang aspekto ng pandiwa. Kay halimbawa, sa akin, nag-aral ako kagabi. So, sarili kong karanasan sa bahay at ito ay perpektibo. Okay, ikaw, magbigay ng iyong sariling karanasan. Okay, magaling. Ikaw. Okay, napakahusay. Lahat ng sinabi ninyo ay gumagamit ng pandiwa at ang iba't ibang aspekto nito. Ibig sabihin, sa tuwing tayo ay nagsasalita sa ating ginagawa, lagi tayong gumagamit ng mga salitang nagsasaad ng kilos o gawa at iyan ang tinatawag natin na pandiwa. Kaya mahalaga na tama ang paggamit nito para mas malinaw nating naipapahayag ang ating karanasan sa araw-araw. So ngayon, magkakaroon tayo ng oral participation. So makinig lamang kayo kay teacher, tahimik at itaas lamang ang kamay kapag gustong sumagot. Okay, para sa gagawin natin ngayon, mag-thumbs up lang kung ang salita ay pandiwa at thumbs down naman kung hindi. Okay, una, naglinis. Okay, ikaw. Okay, magaling. Thumbs up ang sagot. Pangalawa, kumakaway. Okay, ikaw. Mahusay. Thumbs up ang sagot. Pangatlo, maganda. Okay, ikaw. Okay, magaling. Thumbs down. Kasi hindi nagsasaad ng kilos ang maganda. Kaya thumbs down ang sagot. Pangatlo, pagduyan. Okay, ikaw. Okay, magaling. Thumbs up ang sagot. Panglima, upuan. Okay, ikaw. Okay, magaling. Thumbs down ang sagot. Kasi hindi salitang kilos ang upuan. Okay, napakagaling, napakahusay ninyo. Okay, sa inyong papel, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gumawa ng 3 pangungusap tungkol sa mga kilos o gawain na madalas ninyong ginagawa sa bahay at paaralan. 3 pangungusap sa bahay at 3 pangungusap sa paaralan. At ipasa lang ninyo kapag kayo ay tapos na. Okay, tapos na ba? Okay, pasa na ninyo dito sa harapan. Ngayon, subukan ko nga kung nakinig ba talaga kayo sa tinalakay natin sa araw na ito. Ano nga muli ang pandiwa? Okay, magaling. Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o gulaw ng tao, bagay o hayop. Ano-ano nga muli ang mga aspekto ng pandiwa? Tama! Okay, ngayon mga bata, meron akong ipapagawa sa inyo. Ang gagawin ninyo, salungguhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap. Una, si Ana ay kumakanta sa entablado. Okay, salungguhitan ninyo kung asan dito ang pandiwa. Okay, magaling. Pangalawa, ang bata ay naglaro sa parke. So, asan dito? Okay, napakahusay. Pangatlo, kami ay magbabasa ng kwento bukas. So, asan dito ang pandiwa? Okay, napakahusay. Palakpakan natin. Okay, ngayon naman mga bata, tukoy ninyo ang aspekto ng pandiwa. Isulat ninyo kung ito ba ay perpektibo, imperpektibo, o kontemplatibo. Okay, una, si Lito ay kumain ng mangga. Anong aspekto ito? Okay, magaling. Pangalawa, ako ay naglalakad papuntang paaralan. Anong aspekto ito?
Okay, napakahusay. Pangatlo, kami ay magsasayaw sa pista. Anong aspekto ito? Okay, napakagaling. Palakpakan. Okay. So, bago tayo umuwi ngayon, meron akong ibibigay sa inyo na gawain sa inyong bahay. So, sa inyong bahay ito gagawin. At ito ang tinatawag na takdang aralin. So, sa inyong takdang aralin, magupit ng iba't ibang larawan na nagsasaad ng kilos at gamitin ito sa pangungusap. So, nakuha? Okay. So, iyan lamang po sa ngayon mga bata. Ang lahat ay tatayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata.